Nandito na naman ang pagbabalik ng ating kwento. Huwag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat. Simulan na natin. Alam kong matutuklasan mo rin ito balang araw. Wika ni Manong Duming. Habang sila'y nag-uusap ng kanyang disipulong sabongero, panay naman ang pag-uusap ng ilang albularyo kasama sila Karding at Tonyo. Muli nilang binalikan ang mga nangyayari noong oras na sinugod sila ng mga balbal sa kanilang pamamahay. Sa pakikinig ni Nuli, doon niya naunawaan ng lubusan ang mga nangyayari sa hanay nila Manong Duming. Sa likod bahay kasi siya noon ang nagbabantay, kung kaya't wala siya nung alam sa mga nangyari sa kanyang mga kasama. Ayon sa antingerong nagkwento, na noong abala sila sa pakipaglaban sa mga balbal, may iilang nagtatangkang pumuslit sa looban ng mga albularyong pinagtataguan. Kaya lang naman nagkaroon ng malubhang sugat ang kanilang mga kasama dahil sa pagtulong-tulong ng mga demonyo. Si Manong Duming noon ay walang habas niyang pinaghampas ng kanyang baston ang mga demonyo na naging sanhi upang magsitilapon ang mga natapyas na ulo ng mga aswang sa dingding ng bahay. Yun ang naririnig ni Nuli na ingay habang siya ay nakipaglaban. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap ay halos hindi na nila namalayan ang takbo ng oras. Pagsipat ni Nuli sa orasan, doon niya nakita na malapit na palang sumapit ang hating gabi. Manong, malapit na ang mag-alas 12 ng gabi. Sigurado ka pang magdamagan tayong mag-inuman? Tanong ni Nuli na siyang sinang-ayunan ng iilang mahilig uminom. Hindi naman iho. Matutulog din tayo maya-maya lang. Sagot naman ito habang nagsisindi ng kanyang tabako. Sa pagsindi ni Manong Duming ng tabako, doon naman nasilayan ng kanilang mga kasama ang napakaamong mukha ng ermitanyo. Sa pagsilay ni Nuli dito ay biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang mga alaala nilang dalawa nung unang bisi silang magkita para sa kanilang pagsasabong. Sa tinagal-tagal kasi nilang pagsasama ng pangkat ni Nuli ay halos hindi nabawasan ang taas ng paningin niya sa ermitanyo. Marami siyang natutunan sa taong yun tungkol sa pamamaraan bilang isang antingero at mabuting tao. Ilang oras pa ang makalipas, tuluyan na ngang napagpasyahan ng kanilang pangkat ang magpapahinga. Kanya-kanya na silang humanap ng matutulugan upang salubungin ang umaga ng masigla. Kinabukasan, maaga pang nagising ang kanilang pangkat dahil sa muling pag-umpisa ng kanilang paglalakbay. 10 silang babalik ng Altaga noon, kung kaya't dadalhin nila pabalik ang kanilang mga kabayong dala. Wala namang nangyaring masama sa mga kabayo, kaya maayos ang kanilang paglalakbay pabalik. Ermitanyong Duming, Carpio, muli ho kaming nagpapasalamat sa binigay na tulong ng inyong pangkat. Mag-ingat ho kayo sa inyong paglalakbay at naigabayan kayo ng mga anghel sa pag-alis niyo ng tarusan. Wika ng isang albularyo. Mag-iingat kayo rito. Kayo ha.
Kapag may problema kayong hindi inaasahan, huwag kayong magdalawang isip na kami ay lapitan. Nandito lang kami sa lahat ng oras at handang magbigay ng tulong. Sagot naman ng ermitanyo. Bago sila tuluyang makaalis ng bahay na yon, maraming pagpapaalam ang naganap na puno ng iyakan at emosyon. Halos malungkot na naman noon si Nuli dahil sa mawawalay na naman siya sa kanyang mga kasama na itinuring na niyang kapatid sa buong buhay niya. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng umaga, nagawa na nilang makaalis ng bahay na yon. Dahil sa marami-rami sila noon, inaasahan na nilang abuti ng ilang araw ang paglalakbay nila pabalik sa kanilang lugar dahil sa karamihan ng kanilang karga. Hindi naman ito alintana kay Nuli dahil ang mahalaga para sa kanila ay makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang ginagawang pag-uusap nila Tonyo sa pangkat nila Nuli. Marami silang usaping tinalakay tungkol sa mga naganap sa tarusan. Alam mo Nuli, pasalamat na lang tayo dahil walang nakisaling itim na engkanto sa digmaan. Kung nagkataong may ilang nakigulong mga nilalang, nako, malamang may nasasawi na talaga sa atin. Kahit papano, ramdam na ramdam natin ang pag-ingat sa atin ng Ama sa ating ginagawa. Wika ni Tonyo. Kaya nga Tonyo buti na lang talaga dahil walang naibigay na tulong sa kanila ang ilang mga nilalang. Hindi ko rin maisip ang mga nangyayari sa atin kung mayroong nakikisali sa ating mga kalaban. Sagot naman ni Nuli. Habang sila ay nag-uusap kung ano-ano naman ang kanilang natalakay. Sa paglakbay nila ng daan papauwi, ay naglakbay rin ang wisyo ni Nuli sa napakatalinhagang mundo na kanilang kinatatayuan. Nang marinig nila Manong Duming ang kanilang pinag-uusapan, pinili na rin itong makikisali. Pati na rin sa paksang tinalakay ng 3. Ang pinag-usapan kasi nila noon ay ang mga lagusang nakatayo sa iba't ibang lugar. Sa dinarami-rami ng pwede niyong pag-usapan, lagusan pa talaga. O siya, dahil sa marami akong alam sa bagay na yan, ako na mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Alam niyo ang Lilong Lagusan ay mahihiwagang parte ng lupa. Ginagawa ito ng mga engkanto. Kadalasang mga mutyang nakabaon sa Lilong Lagusan na siyang pangunahing punterya ng mga antingero at albularyo. Hindi madaling manghuli ng mutya sa lagusan dahil sa binabantayan ito ng hindi mabilang na mga engkanto. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamalakas na Lilong Lagusan na aking nakita ay ang 2 punong binabantayan ng 2 engkanto. At nakalagak yun sa lugar ni Macario. Wika ni Manong Duming. Dagdag pa nito na sa dinarami-raming lagusan na kanyang nasilayan, ang lagusan lang ng mga gabay ni Macario ang kakaiba sa lahat. Napaka-perpektong pagkakagawa ang batong gintong umiikot na para bang sinasadya talaga ng mga engkanto. Nakalagak ito sa pinakatuktok ng bundok na kadalasang tinatawag na baylan o bundok na ginto. Minsan na ding naikwento ni Macario kay Manong Duming kung gaano kasagrado ang tinitirhan ng diwatang kanyang kasangga. Ayon kay Manong Duming na marami nang nawala at namatay sa bundok na yon dahil sa kanilang paghihimasok. Ang ibang gumawa ng kuweba sa paanan ng bundok ay nawala na lamang na parang bula
sa hindi mapaliwanag na dahilan. Minsan na ding naikwento sa kanya ni Macario ang tungkol sa commander na naging kaisa ng kanyang kaibigan. Meron itong 2 malalakas na mutya na naroon sa kanyang pangangalaga. Kilala ang taong yun bilang si Commander Abdon, na isa sa nakikibaka upang labanan ang mga mananakop noong unang panahon. Nang marinig ito ni Nuli, ay halos napaisip sila kung anong mutya ang alaga sa taong naikwento ng ermitanyo. Hindi pa man tapos ang ermitanyo sa pagkukwento, panay singit na ng mga katanungan sila Nuli. Si Commander Abdon ba? Mutya ng buhawi at mutya ng talon ang tanganoon. Ang sabi ni Macario sa akin, kasama ang mutya na yan sa paglibing ng mga mutya sa lumpag kasunod ng baylan. Siguro kung nakilala ko ito sa kapanahonan niya, ay sigurado akong magiging matalik kaming magkaibigan. Sagot ng ermitanyo. Habang patuloy silang nag-uusap, ay labis-labis ang paghanga ni Nuli sa commander na ikwinento sa kanila ni Manong Duming. Hindi kasi niya lubos akalain sa taong pagsamahin ang 2 malakas na mutya sa kanyang pangangalaga. Napakahirap kunin ng mutya ng buhawi at ganun din naman sa talon. Hindi ito gaanong nagpakita sa mga ordinaryong tao dahil meron itong kakayahang makapagpili ng taong kanyang gagabayan. Kung ikaw ay may pagnanais na pangsarili lamang, ay kailanman hindi mo masisilayan ang mutyang yon. Sa pagsapit ng tanghali, pinili nilang tumigil na muna sa kanilang paglalakbay upang sabay-sabay silang makapagpananghalian. Sanay na sila sa ganong gawain, kung kaya't hindi na bago sa kanila ang kumain sa kung saan-saang lugar. Ang lugar na kanilang tinitigilan noon sa isang malawak na damuhan na mayroong 3 punong nagsisilbing lilim sa kanilang panananghalian. Kitang-kita nila doon ang napakagandang likha ng kalikasan na siyang pinakapaboritong masilayan ng pangkat ng ermitanyo. Matapos nilang kumain, muli na naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa pagtawid nila sa isang bundok, nadapo sila sa isang napakasukal na kakahuyan. May mangilan-ngilan pa silang nakikita sa lugar na yon na abala sa pagkuha ng mga panggatong na kahoy. Sa pagsapit ng gabi, ganun pa rin naman ang nangyayari. Naghanap sila noon ng lugar na kanilang pagpapahingahan sa paghahari ng kadiliman sa buong paligid. Habang sila ay nagpapahinga sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagising si Manong Duming sa hindi malamang dahilan. Nang maramdaman ni Nuli ang pagising ng kanyang maestro, bigla niyang naimulat ang kanyang mga mata sa paligid. Ilang minuto pa ang pagsilay niya sa paligid, bigla siyang nakasilay ng isang napakaitim na babae na nakaupo sa mismong tiyan ni Tonyo. Gulat na gulat noon si Nuli dahil ang babaeng yon ay ibang-iba sa kanyang paningin. Nangingitim kasi ang balat nito at nagsisilabasan ang mga buto nito sa tadyang. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Okay, sa susunod na mismo ang shoutout. Kaya ilapag nyo ang mga pangalan nyo sa baba. Lahat-lahat ay shoutout natin. Pati na ang mga sabongero nating mga kaibigan. At sa mga OFW na hindi nagsasawang makinig sa ating mga kwento. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.
hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo.